Pagka-uwi ko ng bahay galing school, nadatnan ko sila mama na abala sa pagliligpit ng mga gamit namin. Nagtaka nga ako dahil bakit nakalabas ang mga bag namin sa labas ng bahay. "Mano po ma?" sabi ko at nagmano sa kanya nang makalapit ako. "Nariyan ka na pala, Darius. Mabuti at nakauwi ka ng maaga," sabi niya habang buhat-buhat ang isang bag. Tinulungan ko naman si mama at dinala iyon sa labas. "Ma, bakit po nasa labas ng bahay ang mga bag natin? Sino po ang aalis?" tanong ko sa kanya. "Luluwas tayo ng Salvador, anak, kung saan ang dating tirahan ng papa mo. O siya, magmadali ka na at aalis na tayo maya-maya," sabi ni mama at pansin ko din ang lungkot sa boses niya. "Bakit naman po tayo luluwas, ma? May nangyari po ba?" tanong ko sa kanya. "Namatay ang tita Bilin mo, kaya kailangan natin pumunta doon." Biglang singit ni papa sa usapan namin at nakita ko pang namumula ang mga mata niya. Siguro ay dahil sa pag-iyak niya. "Sige po, aayusin ko lang po ang mga kailangan kong dalhin," sambit ko kay papa. Nakaramdam ako ng lungkot para kay papa dahil namatay ang kapatid niya. Hindi ko pa nakikita sa personal ang iba niyang kapatid dahil 6 na buwan pa lang ako nang lumuwas kami dito sa Palawan. Bago ako tuluyang pumasok sa kwarto ay nakita ko pa ang pagpunas ni papa ng kanyang mga mata. Inayos ko na lahat ng gamit ko. Kunti lang ang dinala ko dahil hindi naman kami magtatagal doon. Lumabas na ako ng kwarto ko. Mayroon kausap si papa sa cellphone. At kahit nakatalikod siya sa amin, ay rinig ko ang panginginig ng kanyang boses. Kung hindi ako nagkakamali, ay pinag-uusapan naman nila ang kapatid niyang namatay. "Tahan na, Daniel. Baka mapaano ka pa niyan eh. Makakarating din tayo doon. Makikita mo rin ang mga kapatid mo. Sayang nga dahil bangkay na lang ang aabutan natin," sabi ni mama habang hinaaplos ang likod ni papa. Tanda na pinapagaan niya ang loob nito. Sayang nga eh. Nagbabalak pa naman sana ako mag-reunion kami. Tapos ganito ang mangyayari. Baka sa busis ni papa ang kalungkutan nang sabihin niya iyon. "Ready na po ako," singit ko sa usapan nila. "Tara na at para hindi tayo gabihin sa daan," sabi ni papa. Lumuwas kami sa Salvador kung saan ang dating tirahan ni papa. Namatay kasi ang bunso nilang kapatid. Ito ang unang pagkakataon na makakapunta ako sa Salvador at makilala ang iba ko pang mga pinsan. "Malayo pa ba tayo pa?" tanong ko sa kanya habang nasa likod ako ng sasakyan namin na may kalumaan na. "Medyo malapit na. Siya nga pala, Darius. Kapag gabi na, huwag kang lalabas ng bahay. Iyan ang mahigpit na ipinagbabawal ko sa'yo," seryosong sabi ni papa. "Ho? Bakit naman pa?" nagtataka kong tanong sa kanya. "Dahil iyon ang ikinamatay ng tita Bilin mo. Ang hilig kasing gumala kapag gabi. Ayun, natagpo ang patay malapit sa sementeryo," kwento ni papa. Kinabahan naman ako sa sinabi niya. "Sino po ang pumatay sa kanya? Nakilala na po ba?" tanong ko. "Sa ngayon, Darius, isa lang ang pinaghihinalaan namin na gumawa nun sa tita mo. Siguradong aswang ang gumawa nun." Kumabog ang puso ko nang marinig iyon. Aswang? Hindi naman po ata totoo yun pa. Sa mga TV lang naman po may ganun, sabi ko sa kanya. "Makinig ka na lang sa akin, Darius. Wala kang alam sa lugar ng Salvador, kaya wag mong kakalimutan ang binilin ko," pag-uulit pa ni papa. "Tama ang papa mo, anak. Wag nang matigas ang ulo. Sundin mo ang mga sinasabi sa'yo para hindi ka mapahamak," sabi ni mama.
Nanahimik na lang ako at hindi na nagsalita. Nang makarating na kami sa Salvador, sinalubong kami ng mga kamag-anak namin. May halong saya at lungkot ang lahat. Pumasok kami sa loob ng bahay. Isang kabaong ang nakita namin. Pinanood ko lang si Papa at Mama na umiiyak sa harapan ng kabaong. Hanggang sa mayroong isang lalaki ang lumapit sa akin. Medyo magkaedad lang kami sa tansya ko. Humakbay ito sa akin at sa kilos niya ay para kaming close sa isa't isa. Ay, ako nga pala si Edward, pinsan mo. Panganay na anak ni Mama Belen. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili habang nasisiyahan. Anak ka pala ni tita. Ako si Darius. Nga pala, nakikiramay ako sa pagkawala ni tita. Kung hindi mo mamasamain, bakit parang hindi ka malungkot ngayon? Sabi ko sa kanya. Mayroong dumaan na sakit at lungkot sa kanyang mga mata. At pagkatapos ngumiti ito sa akin. Iyon ba? Ang totoo niyan, malungkot ako. Hindi mo lang nakikita. Saka kapag ba malungkot at kapag nawala ng mahal sa buhay, ay dapat bang magmukmuk sa tabi at umiyak? Hindi ako ganun, Darius. Sa kabila ng ngiti ko, ay may tinatagong sakit at lungkot dahil nawala ang mama namin. Pero hindi magiging masaya si Mama kapag ganito kami. Paliwanag niya sa akin. Tumangutang ako bilang tanda na naiintindihan ko siya. Tama ka, Edward. Swerte nga ng mga namatay na dahil wala na silang haharapin pang problema. Hindi katulad natin na mga buhay pa ay maraming haharapin na pagsubok. Sabi ko habang nakatingin kila Mama at Papa. Tara, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Napatingin ako kay Edward dahil niyaya niya akong umalis. Gabi na. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Sa plaza. May naglalaro doon ng basketball. Mayroong pustahan. Gusto ko munang maglibang kahit ilang saglit lang. Sabi niya. Hindi ko alam kung papayagan ako ni Papa. Pero gabi na Baka hanapin ako ni Papa at Mama. Sagot ko sa kanya. Saglit lang tayo doon. Saka hindi naman malayo ang plaza dito sa bahay. Doon lang sa unahan banda. Hayaan mo. Kapag pinagalitan ka ni Tito, ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Sabi ni Edward. Napabuntong hininga ako saka pumayag. Sige, basta hindi tayo magtatagal. Sabi ko. Umalis kami sa bahay nila Edward. Ayaw ko sanang sumama sa kanya pero naiintindihan ko siya. Dahil sa sitwasyon niya ngayon ay kailangan niya muna talagang maglibang. Bilib ako kay Edward. Ang galing niyang magdala ng problema. Dahil kung sa akin nangyari ang mawala ng ina ay hindi ko alam ang gagawin. Siguro ay hindi ko kayang magpanggap na okay lang ang lahat sa akin. Sa nakikita ko sa pinsan ko, alam kong nagpapanggap lang siya. Pero sa loob-loob niya ay masakit talaga. Naglakad kami at pumunta sa sinasabi ng pinsan ko na plaza. At totoo nga na hindi ito malayo. Umupo kami sa isang bleacher at pinanood ang mga naglalaro. Ilang sandali pa na nandoon kami. Mayroon akong naramdaman na may mga matang nakatitig sa akin. Hanggang sa gumala ang mga mata ko sa paligid. Doon ko nakita ang isang babae na nakaupo sa kabilang bleacher na mag-isa. Kakaiba ang titig nito sa akin. Para bang tagos hanggang kaluluwa ko makatitig. Kinilabutan ako dahil bigla na lang itong umisi sa akin. Uy, Darius, ayos ka lang ba? Napabalik lang ako sa wisyo ng sikuin ako ni Ed. Ha? May sinasabi ka ba? Tanong ko sa kanya. Oo, kanina pa. Ang akala ko nga ay nakikinig ka. Sino bang tinitingnan mo dyan? Tanong niya sa akin. Pasensya na. Ano bang sinasabi mo? Tanong ko sa kanya at
muling tumingin sa kinaroroonan ng babae. Pero wala na siya doon. Ang sabi ko, baka gusto mong maglaro ng basketball, sabi niya sa akin. Ah, ikaw na lang. Dito na lang ako. Nakangiti kong sabi sa kanya. Iniwan niya sa akin ang cellphone niya at naglakad sa gitna ng plaza para maglaro. Nagsimula ang laro at nakatuon lang ang atensyon ko sa mga naglalaro doon. Lamang ang team nila Edward dahil magaling siyang maglaro at saka malaki ang pustahan. Tumagal ng ilang oras ang laro nila. Mas lumamang ang score nila Ed. Nakikitaan ko na ang kalaban nila na naging agresibo. Nagiging mapanakit na sila. Hanggang sa napatayo ako dahil nakita ko kung paano tinulak ng isa sa kalaban ang pinsan ko. Agad naman tumayo si Ed at saka sinuntok ang lalaking tumulak sa kanya. Susugod pa sana ang lalaki nang inawat na sila ng iba. Ed, tama na yan. Umuwi na lang tayo. Baka hinahanap na ikaw at ako, sabi ko nang makalapit sa kanya. Mabuti pa nga Darius, sagot niya at kinuha ang parte sa pustahan. Panalo sila dahil malaki ang score nila. Muntik ka pang mapaaway sabi ko habang pauwi na kami. Nakakainis kasi. Laro lang iyon tapos biglang manunulak. Naiinis niyang sabi. Hayaan mo na. Total panalo ka naman Ganon talaga. Kasali ang ganyan sa mga laro. Hindi na yan maiiwasan pa. Ang magkasakitan. Sabi ko sa kanya. Umuwi na kami nang matapos ang nangyaring iyon. Nilibre pa ako ni Ed ng pagkain dahil malaki ang panalo niya sa pustahan. Pagka-uwi namin sa bahay nila Ed ay kumain kami. Madami ang mga taong naglalamay. May naglalaro ng tungit, Lucky 9 at iba pa. Hindi kami tumuloy sa bahay nila Ed dahil na rin sa maliit ang bahay nila. Kaya doon kami umuwi sa isang bahay na hindi ginagamit. Pagmamay-ari din niyo ng mga kamag-anak namin. Medyo malayo nga lang sa bahay nila Ed. Kinaumagahan, natanghalian ako ng gising. Dahil anong oras na rin kami nakauwi at natulog. Sobrang napuyat ako kagabi, kaya tinanghali ako ng gising. Ngayon din ang libing ni Tita Belen, kaya kahit ayaw kong bumangon ay kailangan. Magmadali ka na dyan Darius, sabi ni Mama. Opo ma, maliligo lang ako saglit. Sigaw ko mula sa kwarto. Sumunod ka na lang pagtapos ka na. Mauuna na kami sayo dahil tutulong pa ang papa mo doon, sabi ni Mama. Sige po ma, sagot ko. Nagmadali na akong naligo. Nang matapos na ako ay nagbihis ako at saka umalis na ng bahay. Dinaan muna ang bangkay ni Tita sa simbahan bago dinala sa sementeryo. Marami ang umiiyak at hindi matanggap ang nangyari kay Tita. Nilapitan ko si Ed na umiiyak. Ngayon ko lang siya nakitang umiyak. Tinapik-tapik ko ang balikat niya hanggang sa natapos ang pagpapalibing kay Tita at nagsiuwian na din kami. 3 araw ang lumipas. Habang nakatambay ako sa piso wifi, dumating si Ed. Ilang oras kaming naroon nang magsawa kami pareho. May pupuntahan ako mamayang gabi, sabi niya sa akin. Saan ka naman pupunta? Tanong ko pabalik sa kanya. Sa kabilang purok, piyesta kasi doon. Ano Darius, sasama ka ba? Tanong niya sa akin. Sige ba, pero baka hindi ako payagan, sagot ko sa kanya. Napakamot pa ito sa kanyang ulo. Hindi mo na kailangan magpaalam pa kay Tito kung saan tayo pupunta. At saka balita ko, pupunta si Matilda doon mamaya. Ayaw mo nun? Pagkakataon mo na para makasama ang crush mo, sabi ni Ed sa akin.
at talagang ginamit pa si Matilda. Sige. Pero paano ako makakatakas mamaya? At saka anong oras ba tayo aalis? Tanong ko. Sumilay naman ang ngiti sa kanyang labi dahil sa sinabi ko. Akong bahala mamaya. Di ba may bintana sa tinutulugan mo? Doon ka dadaan para tumakas. I-chat lang kita kapag nasa labas na ako ng bahay nyo. Sabi ni Ed sa akin. Sige, hihintayin kita. Paano? Uuwi na ako. Paalam ko sa kanya. Pumayag ako sa plano ni Edward dahil sa makulit siya at matigas ang ulo. At isa pa, para na rin makita ko si Matilda, ang babaeng gusto ko. Kakaiba kasi ang ganda niya. Nakakaakit. Sumapit ang gabi. Nakapagbihis na ako. Matapos namin kumain ni Papa ay pumasok na ako sa kwarto at doon naghihintay kay Edward. Ilang sandali pa ay natanggap ko ang mensahe ni Edward. Sumilip ako sa bintana at naroon na nga siya at talagang kumaway pa. Dahan-dahan akong lumusot sa bintana. Tulog na rin ang mga magulang ko dahil maaga silang natutulog. Katulad ng inaasahan namin ay nagsaya kami. Nakipagsayawan katulad ng iba. Hanggang sa lumapit sa akin si Edward. Habang sumasayaw ako sa gitna. Hindi ko rin nakita si Matilda dahil sa dami ng tao. Pero kahit ganun pa man ay sumaya ang gabi ko. Umuwi na tayo, Darius. Sabi ni Ed sa akin. Nang tingnan ko ang cellphone ko ay mag-aalas 12 na pala ng gabi. Kaya naman umuwi na kami kahit gusto ko pang sumayaw. Sige, baka abutan tayo ng umaga dito. Sayang, gusto ko pa sanang sumayaw. Sabi ko pero hinila na ako ni Edward palabas ng purok na iyon. Umalis na kami ni Edward. Maliwanag ang buwan. Iyon ang naging ilaw namin sa daan. Nagtatawanan pa kaming dalawa habang nagkukwentuhan. Nang malapit na kami sa puno ng balite, napahinto kaming dalawa ni Edward dahil mayroon kaming naririnig na ingay at kakaiba iyon, parang isang hayop na nag-aangil. Narinig mo iyon, Ed? Bulong ko kay Edward. Oo, Darius. Halika, tingnan natin kung ano iyon. Nandun sa puno ng balite nagmumula ang ingay. Bulong din niya sa akin. Wag na, Ed. Hayaan na lang natin ang ingay na iyon. Baka isang hayop lang yon. Uwi na tayo, sabi ko. Pero hindi siya nakinig. Napapailing na lang akong sumunod sa kanya. Nang silipin namin ang likuran ng balite, isang malaking baboy ramo ang nakita namin. Kumabog ang puso ko at halos manginig ang tuhod ko dahil sa nakita. Mayroon kinakain na isang tao ang baboy ramo. Wakwak ang katawan nito. Dahil sa takot ay umatras kami ni Ed. Sa kamalasan, mayroon akong naapakan tuyong sanga. Nabali iyon at gumawa ng ingay. Nagkatinginan kami ni Ed at tumingin sa baboy ramo. Pula ang mga mata nito. Dahil sa takot namin ay tumakbo kaming dalawa. Ramdam namin ang pagsunod ng baboy ramo sa amin at ang pagtunog ng kanyang ngipin. Takbo lang kami ng takbo. Dahil sa pagod at medyo malayo pa ang bahay, naisipan namin na umakyat sa puno. Doon namin nakita ang isang baboy ramo na parang naghahanap sa amin. Pigil hininga ang ginawa namin ni Edward. Mas lumaki ang mata namin sa gulat dahil sa biglaang pagpalit ng anyo ng hayop. Naging si Matilda ito. Nagkatinginan kami ni Ed na hindi makapaniwala sa nakitan at nalaman. Umalis na si Matilda at lumakad na ito palayo. Tama bang nakita natin, Ed? Si Matilda ang baboy ramo na humahabol sa atin?
Hindi ko makapaniwalang tanong. Kahit ako, Darius, nabigla at nagulat sa nalaman ko ngayon. Halika na, bumaba na tayo at umuwi. Sabi ni Ed sa akin. Nang makababa na kami ay nagpalinga-linga pa kami dahil baka nasa paligid lang si Matilda. Teka Ed, ano bang lasang tao si Matilda? Tanong ko dahil wala akong alam. Ang ibig sabihin nun ay isang aswang si Matilda na kayang magbago ng anyo para makapangbiktima ng tao. Napalunok ako ng sariling laway. Aswang? Totoo pala ang mga katulad nila. Ang akala ko ay sa mga TV lang iyon napapanood at katang-isip lang kung isa siyang aswang, Ed. Hindi kaya siyang pumatay kay Tita Belen? Tanong ko sa kanya. Siguro siya nga, pero wala tayong pruweba, Darius. Mahirap mambintang. Sagot niya sa akin. E di sabihin natin sa mga taga-Salvador na isang aswang si Matilda. Sabi ko pero umiling siya sa akin. Hindi pwede ang iniisip mo, Darius. Dahil walang maniniwala sa'yo. Kahit isa sa mga taga rito. Dahil ang tingin ng lahat kay Matilda ay isang mainhin at mabait na babae. Marami ang umahanga sa kanya ng mga kalalakihan. Kahit sabihin natin na siyang pumatay kay Mama, ay wala pa ring saysay yon, Darius. Bahala na ang Diyos na gumawa ng paraan para makita ng lahat kung ano ang tunay na pagkatao ni Matilda. Baka sa buses niya ang galit at nakakuyom ang mga kamay. Nakauwi kami ng ligtas ni Edward. Hindi namin pinagsabi ang nalaman dahil baka walang maniwala sa amin. Katulad din ng sinabi ni Edward, pero gagawa kami ng paraan para mahuli si Matilda. Sumunod na araw ay sunod-sunod na ang naging pagpatay sa mga taga-Salvador. Nagkaroon din ng investigasyon ang mga kapulisan, pero kahit ni isa ay wala silang makuhang lead kung sino ang nambibiktima sa mga tao. Gabi-gabi na akong binabangungot. Palaging laman nun ang nakita namin na bangkay ng tao. Nakukonsensya na ako. Napapasabunot ako sa aking buhok dahil hindi ko alam ang gagawin. Mag-isa ako ngayon sa bahay. Umalis si Papa at Mama at pumunta sila kung saan may nakitang isang bangkay ng lalaki. Nasa ganoong posisyon ako nang dumating si Ed. Darius? Tawag nito mula sa nakabukas na pintuan at saka pumasok. Naparito ka, Ed? Tanong ko sa kanya. Nabalitaan mo na ba ang nangyari? Mayroon na namang isang bangkay ang natagpuang malapit sa may ilog. Sabi ni Ed at saka umupo sa kabilang upuan. Yun na nga eh. Alam mo, matatapos lang itong problema kung sasabihin natin sa lahat ang totoo. Wala naman mawawala kung susubukan natin eh. Hindi ko na kaya, Ed. Gabi-gabi akong binabangungot ng nakita natin. Sabi ko sa kanya. Tama ka, Darius. Sabihin natin kila Tito kung ano ang nalalaman natin. Sabi niya. Sabay kaming napatingin ni Edward sa pintuan nang pumasok sila Mama at Papa. Magandang araw po, Tito, Tita. Bati ni Edward sa magulang ko. Narito ka pala, Ed. Sabi ni Mama at dumiretso sa kusina habang si Papa naman ay nakatingin sa akin. Mabuti at naririto ka, Ed. Seryosong sabi ni Papa. Kapag ganito ang boses niya, ay alam ko na ang ibig sabihin nun. Bakit pa? Tanong ko. Magsabi nga kayo sa akin ng totoo. Ano itong sinasabi ng papa mo sa akin, Ed? Na mag-uumaga na kayong umuwi ni Darius? Saan kayo nagpunta ng gabing yon? Baka sa boses ni Papa ang galit. Tumingin muna ako kay Ed. Pumunta po kami ni Ed sa kabilang baryo para makipiesta. Paliwanag ko sa kanya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo bago pa lang tayo pumunta dito
ay huwag kang lalabas tuwing gabi. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi ka naman ganyan dati nung nasa Palawan tayo. At ikaw din, Ed. Alam mo kung ano ang ikinamatay ng mama mo. Tapos nakuha niyo pang gumala sa gabi. At talagang tumakas pa kayo. Sabi niya sa amin. Napayuko naman kami. Sorry po, Tito. Sabi ni Ed. Sorry po, Papa. Hindi na po mauulit. Saka, nakauwi naman po kami ng ligtas. Sabi ko. Nagpakawala si Papa ng isang malalim na hininga. Talagang hindi na mauulit pa. Dahil babalik na tayo sa Palawan. Sabi ni Papa. Tama na iyan. Nangyari na yon. Ang mahalaga ay nakauwi kayo ng ligtas. Huwag sanang sumama ang loob niyong dalawa kung pinagsasabihan kayo. Sabi ni Mama. Saka po pala, mayroon po kayong dapat malaman. Kilala namin ni Ed kung sino ang nambibiktima ng mga tao. Simula ko, nagkatinginan si Mama at Papa bago tumingin sa akin. Anong ibig sabihin mo, Darius? Tanong ni Papa. Maniwala po kayo dito. Nakita po namin ni Darius kung sino ang aswang dito sa Salvador. Sabi ni Ed. Kung ganon, sino ang aswang? Tanong ni Mama sa amin. Si Matilda po. Siya ang aswang noong gabing pauwi na kami galing pestahan. Nakita namin na mayroon isang baboy ramo. Hinabol pa nga kami, buti na lang ay nakaakyat kami sa puno. Doon namin nakita na nagpalit ng anyo ang baboy na iyon at naging si Matilda. Kwento ko sa kanila. Mahirap ito. Wala tayong ebidensya na makapagsasabi na siya nga ang aswang. Sabi ni Papa. Kinabukasan ay pumunta ang magulang ko kina Kapitan at sinabi nila ang ikinuwento namin. Kaya naman naririto ang lahat sa barangay para malaman kung totoo nga ba ang sinasabi namin. Naroroon din si Matilda. Maamo ang kanyang mukha. Talagang marami ang nabibighani sa kanya at isa na nga ako doon. Pero bigla na lang iyon nawala nang malaman kong isa siyang aswang. Magandang araw mga kabarangay. Alam kong nagtataka kayo kung bakit pinatawag ko kayong lahat. Lalo ka na, Matilda. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Mayroon nakapagsabi sa akin na ikaw daw ang nambibiktima ng mga tao dito. Totoo ba yan? Tanong ni Kap kay Matilda. Nakakatawa naman ang sinabi niyo, Kap. Kung totoo man na yun, nasaan ang ebidensya nila? Sabi ni Matilda sa mahinhin na boses. Oo nga, Kap. Sino bang nambibinteng kay Matilda? Siguro sila ang aswang at gusto lang nila sisihin si Matilda. Sabi ni Kiko, isa sa mga taga Salvador. Totoo ang sinasabi namin. Huwag ka nang magsinungaling, Matilda. Hindi ba hinabol mo pa nga kami noong gabi na galing kami sa piyestahan sa kabilang baryo? Kitang-kita namin kung paano ka magpalit ng anyo bilang tao. Isa kang aswang. Sigaw ko sa kanya pero isang ngisi lang ang binigay nito sa akin. Hoy bata, dahan-dahan ka sa pambibintang kay Matilda. Hindi mo ba alam na pwede kanyang idemanda dahil sa gumagawa ka ng kwento na hindi naman totoo? Kung totoo nga ang sinasabi mo, bakit hindi mo ilabas ang ebidensya? Duro sa akin ang isang lalaki na binata. Tama na yan. Hindi ko kayo pinapunta dito para mag-away. Ang sa akin lang ay gusto kong malaman kung totoo ba talaga yon. Malumanay na sabi ni Kapitan. Hindi po totoo ang sinasabi nila, Kap. Namumuhay ako ng maayos at marangal at mag-isa na lang ako sa buhay. Sabi ni Matilda.
Sino ba naman ang aamin sa isang krimen na ginawa niya? Kahit ako ay hindi ko rin aaminin kung isa akong aswang. Sige nga, tanungin niyo ang mga sarili niyo kung umamin na ba kayo sa ginawa niyong kasalanan. Pasalamat ka lang Matilda ay hindi ka namin nakuhanan ng video ng gabi ngayon. Pero huwag kang mag-alala, baka hindi pa ito ang tamang oras mo, sabi ni Edward. Natahimik naman ang lahat. Tumahimik na kayo. Walang mangyayari sa usapan natin kung puro kayo bangayan. Darius at Edward, hindi natin pwedeng idemanda si Matilda at akusahan gayong wala kayong pruweba, paliwanag ni Kap sa amin. Natapos ang usapan na iyon, bagsak pareho ang balikat namin ni Edward nang umuwi kami. Akala namin ay may maniniwala sa amin. Galit din sa amin ang iba pang taga Salvador. Pero hindi kami titigil hanggat hindi namin napapatunayan sa lahat ang buong pagkatao ni Matilda. Nakakainis naman. Bakit lahat sila ay kumakampi kay Matilda? Naiinis kong sabi. Di ba sinabi ko na sa'yo? Kakaiba ang kamandag ng aswang na iyon sa mga taga rito, sabi ni Edward. Hayaan nyo na. Darating ang araw na lalabas din ang katotohanan, sabi ni Mama sa amin. May isa pang paraan para mapatunayan sa lahat ang sinasabi nyo, singit ni Papa sa usapan. Papaano po tito? Tanong ni Edward. Ako nang bahala doon. Basta sa ngayon ay huwag kayong lalabas sa gabi dahil alam kong babalikan kayo ni Matilda dahil alam nyo na ang sekreto niya, paalala ni Papa sa amin. Kinagabihan ay nagpaalam ako sa magulang ko na pupunta ako kila Edward. Hindi naman gaanong malayo ang bahay nila at isa pa ay medyo maaga pa ang gabi. Ma, Pa, pwede ba akong pumunta kila Edward? Paalam ko sa kanila. Gabi na Darius, sabi ni Mama sa akin. Maaga pa naman po ang gabi. Nabuburing po kasi ako dito mag-isa. Uuwi po ako mamaya ng maaga, sabi ko sa kanila. Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi mo mamaya. O di kaya ay mag-text ka kung uuwi ka na para masundo kita, sabi ni Papa. Pumayag sila na umalis ako. Kaya naman ay dali-dali akong lumabas ng bahay. Habang naglalakad ako mag-isa, naroon naman ang pakiramdam ko na parang may mga matang nakatingin sa akin. Iginala ko ang aking paningin sa paligid pero wala akong makita na kahit ano. Nagpatuloy ako sa paglakad. Mayroon akong narinig na kaluskos sa may damuhan. Dumampot ako ng isang baton na malaki. Para naman may armas ako kung sakali na si Matilda ang kumakaluskos sa damuhan. Handa na sana akong ibato ang hawak kong bato nang lumabas ang isang aso sa pinanggalingan ng kaluskos. Akala ko ay aswang. Isang aso lang pala. Nakarating ako ng maayos kila Edward. Sakto naman na kumakain sila pagdating ko, kaya doon na ako kumain. Buti pinayagan ka ni Tito, sabi ni Edward habang kumakain kami. Oo, maaga pa naman ang gabi, pero uuwi din ako mamaya, sabi ko sabay subo ng kanin. Ano palang sadya mo Darius? Tanong ni Tito Randy. Tatambay lang po ako Tito dahil nabuburing po ako sa bahay. Saka bukas ay alis na kami, sabi ko sa kanila. Paano yan? Mamimiss kita niyan pinsan, sabi ni Edward. Hindi kayo naman ang magbakasyon sa Palawan, sabi ko sa kanila. Natapos na kaming kumain. Nagpapahinga kami sa sala nila Edward dahil sa kabusugan. Naisipan namin na maglaro ng ML. Dahil sa nawili kami sa laro, hindi ko na namalayan na mag-aalas 12 na pala ng gabi. Uuwi na ako Edward. Baka naghihintay na sa akin sila Mama.
pagpaalam ko. Ha? Gabi na, Darius, sabi ni Edward sa akin. Ayos lang naman ako, sagot ko sa kanya. Ihahatid na kita, baka mamaya ay mapaano ka pa, sabi ni Edward, kaya pumayag naman ako. Tahimik na ang gabi. Wala na ring mga tao sa labas ng bahay. Tanging kami na lang ni Edward ang gising pa. Medyo malayo na kami sa bahay nila. Napahinto naman si Ed sa paglalakad, kaya huminto rin ako. Bakit, Ed? Tanong ko. Kanina ko pa nararamdaman na may sumusunod sa atin, sabi niya sa akin. Baka guni-guni mo lang yun, sabi ko sa kanya. Ang swerte ko naman ngayong gabi. Sakto lang ang uwi niyo dahil kanina pa ako nagugutom. Napatingin kami ni Ed sa aming likuran. Pamilyar sa amin ang boses na iyon at hindi nga kami nagkakamali. Si Matilda iyon. Matilda? Nauutal kong sabi. Ako nga, Darius. Nagulat ka ba? Sabi nito sabay tawa. Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Singhal ni Edward. Nag-aabang sa inyong dalawa. Kanina pa nga ako naiinip maghintay. Masyado kayong madaldal na dalawa. Kung nakaraan ay nakatakas kayo sa akin, ngayon naman ay sisiguraduhin kong hindi na. Galit nitong sabi sa amin. Biglang pumula ang mga mata ni Matilda. Tumulis ang kuko at mga ngipin nito. Naghanap ako ng pwedeng ipanglaban sa kanya. Nakakita ako ng isang bato. Kaya naman binato ko iyon sa kanya at tumama sa kanyang ulo. Nanlisik ang kanyang mga mata at nag-aangil na siya. Napatras kami ni Edward nang maging isa siyang baboy ramo. Takbo na, Darius, sabi ni Edward, kaya naman tumakbo na kami. Visit na, Matilda, sabi ko habang tumatakbo. Bakit mo kasi binato? Ayun tuloy, nagalit, sabi ni Edward sa akin. Lalapain din tayo kahit hindi ko siya binato. Bilisan na natin, sabi ko at mas binilisan ang takbo. Natatanaw ko na ang bahay namin hanggang sa nadapa si Ed. Kaya naman tinulungan ko siya. Visit talaga, sigaw na Ed. Nabuhayan kami ng loob nang biglang lumabas ng bahay si Papa at sinalubong kami. Nakita namin ang ginawa ni Papa sa baboy ramo. Hinagisan niya kasi ito ng asin. Narinig namin ang pag-angil ni Matilda na para ba itong nasasaktan dahil sa mga asin sa kanyang katawan. Paikot-ikot ito sa kanyang pwesto. Tatakas pa sana si Matilda nang nahagip siya ng itak ni Papa sa balikat. Bumulagta siya sa lupa at hindi na nakalaban pa. Kinuha ni Papa ang isang lubid. Itinali niya si Matilda sa isang puno. Nagwawala ito at gustong makaalis. Pero wala na siyang magagawa pa dahil mabubuking na siya ng mga tao. Pinuntahan ni Papa ang mga kapitbahay namin para ipaalam sa kanila na nahuli namin ang aswang. Siguraduhin niyo lang na totoo ang sinasabi niyo. Anong oras na ito? Ay nangiistorbo pa kayo ng tulog, sabi ng isa sa mga kapitbahay namin. Maghintay kayo ng ilang oras. Malapit na mag-umaga, kaya magpapalit na yan ang anyo bilang tao, sabi ni Papa. Nakapalibot ang mga tao habang nagbabantay kay Matilda. Pilit kumakawala si Matilda sa pagkakatali sa kanya. Hanggang sa unti-unti nang nagliwanag. Napasinghap ang lahat dahil sa nakita nila. Ang kanilang mga mata na maraming katanungan at hindi makapaniwala. Ang Matilda na hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang ganda at kabaitan.
katulad ng sinasabi ng lahat, ay hindi pala totoo. Matilda? Ikaw ang aswang? Tanong ni Kiko na hindi makapaniwala. Hindi ka naman bulag, Kiko. Ngayon mo ipagtanggol ang babae na iyan sa amin. Ngayon mo sabihin na hindi aswang si Matilda. Kitang-kita ng mga mata nyo kung papaano siya magpalit ng anyo mula sa baboy ramo hanggang sa maging tao. Galit na sabi ni Edward. Totoo nga ang sinasabi nyo, Edward, sabi ni Kapitan. Siya ang pumatay sa mama ko at sa iba pa nating mga kabarangay. Pinatay ng babae na yan ang mga mahal natin sa buhay. Sigaw ni Edward at dinuro si Matilda. Sunugin ang babae na yan, sigaw ng isang babae. Sunugin! Sigaw ng lahat. Maawa kayo sa akin. Pakawalan niyo ako. Huwag niyo akong patayin. Nagmamakaawa na sabi ni Matilda. Maawa? Alam mo palang salita na yan, Matilda. Bakit naawa ka ba sa mga taong pinatay mo nang walang kalaban-laban? Naawa ka ba sa mga taong naiwan ng mga binibiktima mo? Diba hindi? Naawa ka ba sa tita Bilin ko? Sigaw ko sa kanya. Wala nang nagawa pa si Kapitan sa naging desisyon ng mga tao. Sinunog nila si Matilda. Sumisigaw si Matilda dahil sa init ng apoy hanggang sa unti-unti na siyang nilamon ng apoy. Humingi rin ng pasensya sa amin ang mga tao dahil hindi sila agad naniwala sa amin. Naiintindihan naman namin sila dahil kahit sino naman ay talagang hindi maniniwala sa sabi-sabi lang. Lumipas ang ilang linggo. Naging maayos na ang lahat dahil wala nang aswang sa Salvador. Ito na rin ang araw ng pagbalik namin sa Palawan. Nagpaalam kami sa isa't isa ni Edward. Hindi ko malilimutan ang naging karanasan namin sa lugar na ito. Napag-alaman ko rin na isang dayo si Matilda na gustong mambiktima. Kailan kayo ulit babalik dito, Darius? Tanong sa akin ni Ed. Hindi pa nga kami nakakaalis tapos itatanong mo kaagad kung kailan kami babalik. Sabi ko sa kanya. Abay syempre naman, mamimiss kaya kita. Sabi nito sabay hakbay sa akin. Siguro ay matagal na naman kami bago makabalik dito. Baka kapag may namatay na naman na kamag-anak natin. Biro lang, sabi ko sabay tawa. Kaya nagtawanan kaming dalawa. Ikaw talaga, puro kakalukuhan. Baka nga sa susunod natin na pagkikita ay may asawa na tayong pareho. Sabi ni Ed sa akin. Napatango naman ako sa sinabi niya. Sigurado iyon, pinsan, sabi ko. Paano? Aalis na kami. Subukan nyo namang magbakasyon sa Palawan. Rinig kong sabi ni Papa kay Tito Randy. Hayaan mo kuya, darating tayo dyan. Mag-iingat kayo sa biyahin nyo, sabi ni Tito Randy. Kayo din, mag-iingat kayo dito, sabi ni Papa kay Tito Randy. Sumakay na ako ng sasakyan namin. Kumaway pa ako kay Ed at sa iba pa naming kamag-anak. Medyo nakaramdam ako ng lungkot dahil uuwi na kami sa Palawan. Hindi ko na natanaw pa si Ed dahil narating na namin ang labasan ng Salvador. At mula noon ay hindi na nga ako nakabalik pa sa lugar nila, Ed, dahil nagkaroon ako ng sariling pamilya. Wakas.